May aaminin ako sa'yo. Hindi ako tao. Isa akong engkanto. Story time. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo rito, pero nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo sa ikukwento ko. Kwento to ng tita ko at ng asawa niya. Pag nagbabakasyon kami sa probinsya, palaging naikukwento ng tita ko ang love story nila ng asawa niya. Paulit-ulit niya tong sinasalaysay sa amin kung paano naging sila ni Tito. Dahil ang love story nila ay kakaiba sa lahat. Nagsimula ang kwento nila noong college student pa lang daw ang tita ko. Freshman siya nito at oras daw ng lunch nila. Tapos nagutom daw si tita pati yung dalawa niyang kaibigan. Nagkasundo silang tatlo na si tita ang magbabantay ng gamit nila at maiiwan sa table kung saan sila kakain. At yung dalawang kaibigan ni tita, sila yung bibili ng pagkain sa may kantin. Habang naghihintay raw si tita sa mga kaibigan niya, nainip raw siya. At isa pa raw, masakit na talaga ang tiyan niya dahil sa gutom. Hanggang napansin niya sa harap ng table nila, may tatlong magkakaibigan ng kumakain habang masayang nag-uusap. Tapos nakita ni tita yung dalawang hita ng fried chicken na baon ng isang lalaki. Sa sobrang gutom daw ni tita, kinuha niya yung baonan niya na kanin lang ang laman. At pagkatapos ay tumabi na sa lalaking may ulam na fried chicken. Hindi niya na raw alam kung bakit bigla niya na lang daw kinuha yung isang fried chicken at inulam to. Basta kinuha niya na lang daw yun ng walang pakialam. Siguro nagawa niya raw to dahil sa sobrang kagutuman. Ang nakakabaliw pa raw, ininom niya pa yung coke ng lalaking kinuhaan niya ng fried chicken. Habang lumalamon daw siya, nakangiti lang yung lalaki sa kanya habang pinagmamasdan siya nito. Pero nilingon niya raw to at nagpasalamat habang nakatingin lang to sa kanya. Napabalik lang daw sa wisyo si tita nang saway na siya ng mga kaibigan niya nang dumating ang mga to. Tawang-tawa naman yung dalawa niyang kaibigan. Tumawa na lang din daw yung tatlong lalaki. Hindi naman daw nagalit nito yung lalaking kinuhaan niya ng fried chicken. Dahil dito, nagsorry na lang ang dalawang kaibigan ni tita sa tatlong lalaki. Si tita naman, hindi na nakapagsalita dahil nahiya na raw siya. Pero habang nakaupo sila sa table nila, tinanong siya ng kaibigan niya kung bakit niya ginawa yon. Sagot lang daw ni tita sa kanila, ang tagal daw kasi nila at gutom na raw siya. Sinabi naman ng kaibigan niya na maraming tao kasi sa kantin, kaya sila natagalan sa pagbili. Habang nag-uusap yung dalawa niyang kaibigan, si tita naman ay nabaling ang tingin sa lalaking kinuhaan niya ng fried chicken. Dito lang daw na-realize ni tita na gwapo pala to. Maputi, matangos ang ilong at matangkad daw. Habang nakatingin daw siya sa lalaking to, bigla raw tumingin sa kanya yon at sabay ngumiti. Siguro naramdaman daw ng lalaki na nakatitig siya rito, kaya tumingin din to sa kanya. Dahil dito, bigla raw nahiya si tita. Kasi naman daw, sino ba raw ang hindi mahihiya? Napakagwapo raw nito, lalo na nang ngumiti ito sa kanya. Wala raw sira ang ngipin at napakaputi ng mga ngipin nito. Hanggang sa natapos na raw ang lunch at nagsimula na ulit ang klase nila tita. Habang nagdi-discuss daw yung professor nila, si tita raw ng mga oras na to ay nakatitig sa labas ng bintana. Pero nagulat daw siya nang biglang dumaan yung lalaking kinuhaan niya ng fried chicken. Lumingon daw to sa kanya at nginitian siya ng matamis. At saka umalis. Nawirduhan daw si tita nito sa lalaking yon kasi panay ngiti raw nito sa kanya. Pagkatapos ng klase nila tita, tumambay daw muna sila ng kaibigan niya sa may tambayan nila. Yung isa pang kaibigan nila tita ay medyo famous at friendly sa school nila. Hanggang may tatlong lalaki raw ang lumapit sa kaibigan niyang famous at nangamusta ang mga to. Pagtingin raw ni tita sa tatlong lalaking lumapit, nagulat daw siya kasi ang isa raw dito ay yung kinuhaan niya ng fried chicken. Maya-maya pa, pinakilala na raw si tita ng kaibigan niyang famous sa tatlong lalaking dumating. At dito niya na nakilala at nalaman na ang pangalan pala ng kinuhaan niya ng fried chicken ay si Loie. Hindi na raw maalala ni tita kung paano sila naging close ni Loie. Hanggang sa umabot na lang daw, naligawan na siya nito. Sinagot naman daw ni tita si Loie matapos ang panliligaw nito sa kanya. Naging sweet at masaya ang unang buwan ng pagiging nobyo at nobya nila.
Hanggang sa umabot na raw sila ng 2 buwan. Dito na raw napapansin ni tita na parang ang weird ng kumilos ni Loie. Para bang hindi raw tao to. Pero syempre, hindi na lang pinansin masyado ni tita ang mga bagay na to. Dahil baka guni-guni niya lang ang lahat. Ang palagi niya raw kasing napapansin kay Loie ay sa tuwing aalis na to para umuwi, palagi daw may kung anong bigla na lang umiingay sa likuran niya. Kagaya ng may mahuhulog na gamit. Pero sa tuwing nililingon niya to, wala naman daw siyang nakikita. Paglingon niya naman daw pabalik sa direksyon kung nasaan si Loie, bigla na lang daw tong nawawala. Dito na raw nagsimula na mawirduhan si tita at matakot. Kasi naman daw, ito palagi ang nangyayari sa tuwing nagpapaalam na si Loie para umuwi na. Ang ginawa ni tita, sinabi niya raw kay Loie ang mga napapansin niya. At dito na inamin ni Loie ng walang pagdadalawang isip ang lahat kay tita. May aaminin ako sa'yo. Hindi ako tao. Isa akong engkanto. Oo, tama ang narinig nyo. Isa siyang engkanto. Natakot raw si tita kay Loie nang sabihin niya to. Napansin ni Loie na natatakot si tita sa kanya. Kaya sinabihan niya kagad to ng, kung ano man ang iniisip mo, hindi yun ang intensyon ko. Wala akong balak na kunin ka. Totoong mahal kita at handa akong patunayan yun. Walang nagawa si tita kundi tanggapin ang bagay na to. Dahil mahal niya rin daw si Loie at hindi niya raw kaya may pag-iwalay dito. Hanggang lumipas ang mga taon, nakapagtapos ng pag-aaral si tita at ang nobyo niyang si Loie. At dumating na rin ang araw na aasawahin na siya ni Loie. Kasi nangako raw si tita kay Loie na pagka-graduate nila ay papayag na siyang maging asawa nito. Madalas daw kasi nagtatanong si Loie nung nasa kolehiyo pa lang sila kung pwede na ba siyang asawahin ni tita. Kaya tinupad niya to nang makagraduate sila. Hanggang namanhikan si Loie sa mga magulang ni tita. Nagtaka raw ang magulang ni tita kung bakit hindi kasama ni Loie ang mga magulang nito. Dito na inamin ni tita sa mga magulang niya na isang engkanto si Loie. At nagulat ang mga magulang niya sa narinig nila. Dito ay natakot sila para kay tita. Kaya sa takot ng tatay ni tita, agad tong kumuha ng itak para tagain o palayasin sana si Loie. At layuan niya na si tita. Pero napahinto na lang to bigla nang lumuhod si Loie sa harap nila. Totoo ang pagmamahal ko sa anak niyo. Kahit isa akong engkanto, wala akong masamang balak sa kanya. Mahal ko siya at gusto ko siya ang huling taong mamahalin ko habang buhay. Dahil dito ay naawa ang tatay ni tita sa kanya. Dahil ramdam niya na nagsasabi si Loie ng totoo. Hanggang sa pinag-isipan muna nila ang desisyon nila. Makalipas ang ilang araw, pumayag na ang mga magulang ni tita. Pero may isang kondisyon. Kailangan daw muna maging tao ni Loie bago niya maging asawa si tita. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Loie sa kondisyon nilang to. Nang mga panahon na to, hindi sana papayag si tita. Pero ang sabi ni Loie ay kasalanan din sa kanilang mga engkanto ang magmahal ng tao. Kaya mas mabuti pang maging tao na lang siya kesa habang buhay siyang maging engkanto. Pero hindi niya naman makakasama ang babaeng pinakamamahal niya. Pero nilinaw ni Loie kay tita na delikado daw ang proseso bago siya tuluyang maging tao. Hindi niya rin daw alam kung makakayanan niya to. At tuluyan na ngang umalis si Loie. At dito na nagsimula ang paghihintay ng tita ko. Sa pagitan ng bituin at ulap, naghihintay ang aking pangarap. Tayo'y tinadhana, ngunit bakit ba magkaibang mundo ang ating tahanan? Sa bawat gabi, sa bawat dasal, tinatawag ko ang iyong pangalan. Naririnig mo ba ang sigaw ng puso? Hanggang kailan tayo magkalayo? Kahit magkaibang mundo, pag-ibig ko'y sa'yo lang totoo. Sa bawat pagsikat, sa bawat paghimlay, pangako ako'y di bibitaw kailanman. Kahit anong hadlang
Kahit anong layo, hahanapin kita sa dulo ng mundo. Hanggang umabot daw ng 2 buwan bago nakabalik si Loie sa kanya. Dito'y nagkwento si Loie kay tita sa pinagdaanan niyang proseso bago siya tuluyang maging tao. Sobrang sakit daw ng dinanas niya at naggalit daw ang ama niya sa kanya. Pero wala raw tong nagawa dahil hindi daw nila mapipigilan ang pagmamahal niya para kay tita. Dito ay pinakita ni Loie kay tita ang isang malaking peklat nito sa likod. Tanda ng pagsasakripisyo niya para maging tao lang siya. Simula nito, naging mag-asawa na sila at nabuhay na si Loie bilang normal na tao. At nagkaroon sila ng mga anak. At nangako sila sa isa't isa na kapag dumating man ang araw na lisanin nila ang mundo, ay sabay nila tong gagawin. Hanggang dumating ang 2017, ang pangako nila sa isa't isa ay nangyari. Namatay silang pareho sa taong to. Pareho nilang hindi iniwan ang isa't isa kahit umabot man to sa kabilang mundo. Kahit magkaiba ang mundo, pag-ibig ko'y sa'yo lang totoo. Sa bawat pagsikat, sa bawat paghimalay,